Kilala ng marami si Moises, ang propetang hinarap si Faraon, hinati ang Red Sea at pinangunahan ng bayan ng Israel palabas sa pagkaalipin. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam na matapos ang lahat ng himala at tagumpay sa kanyang buhay, isang mas mahiwagang labanan pa ang naganap. Hindi sa lupa, kundi sa espiritual na kalangitan. Ayon sa Jude verse 9, isang pambihirang tagpo ang naitala. Ang Arkanghel Miguel, isa sa pinakamakapangyarihang anghel ng Diyos, ay humarap mismo kay Satanas sa isang labanan. Ang dahilan ay para sa katawan ni Moises. Bakit nga ba gustong angkinin ni Satanas ang katawan ni Propetang Moises? Ano ang lihim na taglay ng katawan ni Moises na nagpataas ng interes ng mismong hari ng kadiliman? At bakit ang Diyos mismo ang naglibing sa kanya sa isang lihim na lugar na walang sino mang nakaalam hanggang ngayon? Sa video na ito, ating sisilipin ang hiwagang iyon. Ang mga dahilan kung bakit naging target ni Satanas si Moises at ano ang kahalagahan ng labang iyon sa kasaysayan ng kaligtasan. Tatalakayin din natin ang spiritual message na patuloy na bumabagabag sa bawat mananampalataya hanggang sa panahon natin ngayon. Ito ang kwento ng labang hindi nakita ng tao, ngunit nagbago sa takbo ng espiritual na digmaan magpakailanman. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Si Moises, isa sa pinakadakilang leader na nabuhay sa kasaysayan. Ang kanyang buhay ay puno ng himala, pagsubok at pananalig. Siya ang pinili ng Diyos upang palayain ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Isang misyon na magpapakita ng tunay na kapangyarihan ng may kapal. Sa harap ni Paraon, binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihang gumawa ng mga tanda at kababalaghan. Ang una, ang kahoy na tungkod na biglang naging ahas, isang simbolo ng divine authority na magpapahiya sa mga salamangkero ng Ehipto. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga himala ni Moises. Siya rin ang naging tagapagdala ng 10 salot na tumama sa buong Ehipto. Bawat isa, isang matinding hampas laban sa mga Diyos-Diyosa ng mga taga roon. Ang unang salot, ang tubig ng ilog Nile na naging dugo, isang malinaw na mensahe na ang Diyos ng Israel ay may kapangyarihan kahit sa mga bagay na itinuturing nilang banal. Sumunod ang salot ng mga palaka, kuto, langaw at iba pang kalamidad. Bawat isa ay nagpapatunay na walang sino mang Diyos ng Ehipto ang makakahigit sa kapangyarihan ng iisang tunay na Diyos. Ngunit ang pinakamalupit na salot ay ang kamatayan ng mga panganay na anak ng mga taga-Ehipto. Sa gabing iyon, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na maghain ng kordero at ipahiran ng dugo nito ang pintuan ng kanilang mga tahanan bilang tanda ng kaligtasan. At nang dumating ang gabi ng Paskua, nilampasan ng kamatayan ang mga tahanang may marka ng dugo. Mula roon, tuluyang nakalaya ang mga Israelita, bitbit ang mga biyaya ng Diyos at ang tagumpay sa ilalim ng pamumuno ni Moises. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang himala. Nang habulin sila ni Faraon at ng kanyang hukbo, minsan pang ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Moises. Itinaas niya ang kanyang tungkod at nahati ang Red Sea. Naglakad ang mga Israelita sa tuyong lupa, samantalang nilamon ng dagat ang mga sundalong Ehipto nang tangkain nilang tumawid. Sa araw na iyon ipinakita ng Diyos na walang hukbo, walang emperador at walang karagatan ang makakahadlang sa kanyang plano. Pagkatapos ng lahat ng ito, pinamunuan ni Moises ang kanyang bayan sa gitna ng disyerto, isang malawak, tigang at mapanganib na lupain. Ngunit sa bawat hakbang ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng ulap sa araw, apoy sa gabi at tinapay mula sa langit. At dito nagsisimula ang misteryo, sapagkat matapos ang lahat ng himala nang pumanaw si Moises sa bundok ng Nebo, sinabi ng kasulatan na ang Diyos mismo ang naglibing sa kanya. At walang sino man ang nakakaalam kung saan siya inilibing. Ngunit sa Jude verse 9, may isang nakakagulat na revelasyon. Si Arkanghel Miguel ay nakipaglaban kay Satanas para sa katawan ni Moises. Sa kabila nito, sa loob ng 40 taon ng paglalakbay sa disyerto, naranasan ng mga Israelita ang matinding gutom, uhaw, at walang katapusang hirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kailanman iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. Nang sila'y mamatay sa gutom, nagpadala ang Diyos ng mana, isang kakaibang tinapay mula sa langit na lumilitaw tuwing umaga. Ito ang nagsustento sa kanila araw-araw habang naglalakbay sa tigang na lupa. Ngunit higit pa sa pagkain, ang mana ay isang pagsubok ng pananampalataya dahil bawat araw kailangan nilang magtiwala na bukas, muling magbibigay ang Diyos. At nang sila'y mamatay sa uhaw, muling ginamit ng Diyos si Moises. Sa kanyang utos, pinalabas ni Moises ang tubig mula sa bato.
isang himalang nagligtas sa buong bansa mula sa kamatayan. Ngunit dito nagsimula ang pagkakamaling magbabago sa kapalaran ni Moises. Sa unang pagkakataon, sumunod siya ng buong puso. Kinausap niya ang bato gaya ng utos ng Diyos at tumagos ang tubig. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, nadala siya ng galit at pagod. Sa halip na kausapin ng bato, pinukpok niya ito ng tungkod at sinabing, "Kami ba ang magpapalabas sa inyo ng tubig mula sa batong ito?" Sa isang iglap na wala sa kanya ang pagpapakumbaba at ang kaluwalhatiang dapat sa Diyos ay napunta sa kanya. Mukhang maliit na pagkakamali, pero sa mata ng Diyos iyon ay isang malaking paglabag. At dahil dito, ipinahayag ng Diyos na si Moises ay hindi makapapasok sa lupang pangako, ang lugar na kanyang pinangarap marating kasama ng kanyang bayan. Gayunman, pinahintulutan siyang masilayan ito mula sa malayo. Sa bundok ng Nebo tumingin si Moises sa malawak na lupain ng Kanaan, ang katuparan ng lahat ng taon ng sakripisyo, panalangin at pagdurusa. Doon niya tinapos ang kanyang paglalakbay. Ayon sa Deuteronomy chapter 34, si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay doon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. At dito nangyari ang isa sa pinakahindi maipaliwanag na pangyayari sa buong Biblia. Ang Diyos mismo ang naglibing sa kanya. Isang libing na walang nakasaksi, walang punerarya, walang monumento, walang sino man hanggang ngayon ang nakakaalam kung saan nakalibing si Moises. At sa likod ng katahimikang yon, may tinatagong misteryo. Bakit kailangang itago ng Diyos ang kanyang libingan? Ano ang dahilan ng kanyang lihim na pagkilos? Ang sagot ay hindi simpleng pagkawala ng isang katawan, kundi isang mas malalim na espiritual na layunin. Dito nagsisimula ang hiwaga. Ang dahilan kung bakit nagbanggaan ang langit at impyerno para sa katawan ni Moises, isipin mo ito, mismong ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa ay nagpasya na itago kung saan inilibing si Moises. Bakit? Ano ang dahilan kung bakit kailangang maging sekreto? Ang libingan ng pinakadakilang propeta sa kasaysayan ng Israel. Sa buong Biblia, wala tayong ibang pagkakataon na ang Diyos mismo ang naglibing ng tao. Walang libingan, walang monumento, walang palatandaang maiiwan. Isang misteryong sadyang itinago ng langit. Si Moises, isang leader na ginamit ng Diyos para baguhin ang kapalaran ng buong bayan, biglang nawala sa paningin ng sangkatauhan. At hindi ito aksidente. May mas malalim na dahilan. Alam ng Diyos na may paparating na labanan. Alam niyang hindi papayag si Satanas na manahimik lang ang katawan ni Moises. Kaya nangyari ang isa sa pinakamatinding tagpo sa Biblia. Sa Book of Jude chapter 9, ang pagtatagpo ng Arkanghel Michael at ni Satanas. Hindi para sa isang kaluluwa, kundi para sa katawan ng isang tao. Isipin mo yun. Isang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, hindi sa larangan ng lupa, kundi sa mundo ng espiritu. Ayon sa Book of Jude chapter 9, ganito ang nakasulat. But Michael the archangel, when he disputed with the devil and argued about the body of Moses, did not dare pronounce against him a railing judgment, but said, "The Lord rebuke you." Dito, ipinapakita sa atin ng isang napakalalim na hiwaga. Hindi ito labanan ng espada o kulog, kundi tunggalian ng kapangyarihan at autoridad. Si Michael ang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos, humarap mismo kay Satanas, ang walang tigil na tagapagparatang. Pero mapapansin mo, hindi ginamit ni Michael ang sarili niyang lakas para labanan si Satanas. Hindi niya sinabing, "Sa kapangyarihan ko, aalisin kita." Sa halip buong pagpapakumbaba niyang sinabi, "The Lord rebuke you." Ipinapaalala nito sa atin ng isang napakahalagang katotohanan. Ang tunay na tagumpay laban sa kasamaan ay hindi nanggagaling sa lakas ng tao o kahit sa lakas ng mga anghel, kundi sa mismong kapangyarihan ng Diyos. Maging ang mga makapangyarihang nilalang ng langit ay alam na ang tagumpay ay laging nakasalalay sa autoridad ng may kapal. Sa tagpong iyon ipinakita ng Diyos na kahit ang katawan ni Moises, isang mortal na labi, ay sakop pa rin ng kanyang banal na proteksyon. At sa likod ng lahat ng ito, may mensaheng hindi lang para kay Moises, kundi para sa atin din, na walang sino man kahit si Satanas ang makakakuha ng pag-aari ng Diyos. Ang labang naganap sa pagitan ni Michael at ni Satanas ay hindi nangyari sa pisikal na mundo, kundi sa espiritual na dimensyon. Isang lugar kung saan ginagawa ang mga pasiyang may bigat na walang hanggan. Bagamat hindi natin alam ang lahat ng detalye ng pagtatalong iyon, malinaw na may bagay na napakahalaga sa katawan ni Moises. Isang bagay na nagbigay ng matinding interes sa kaaway. Sa pamamagitan ng pagnanais ni Satanas na angkinin ang katawang yon,
Hindi lang niya gustong sirain o dungisan si Moises, kundi gusto niyang hadlangan mismo ang layunin ng Diyos. At dahil dito kinailangan ng direktang pakikialam ng langit upang mapigilan ang mga plano ni Satanas dahil may nakataya roong bagay na may malaking kahalagahan sa walang hanggan. Ngunit bakit nga ba labis na hinangad ni Satanas ang katawan ni Moises? Ano ba ang makukuha niya sa labi ng isang taong patay na? Kung sisilipin natin ang mga pahiwatig sa Biblia at sa mas malawak na konteksto ng espiritual na digmaan, makikita natin ang tatlong malalim at mapanganib na dahilan sa likod ng tangkang iyon ng kaaway. Unang dahilan, ang paghadlang sa pag-akyat ni Moises sa langit. Sa Book of Matthew chapter 17, mababasa natin na lumitaw si Moises at si Elijah sa tabi ni Jesus sa Mount of Transfiguration. Isang makalangit na tagpo kung saan nagliwanag si Kristo sa harap ng kanyang mga alagad. Ipinapahiwatig nito na si Moises ay naibalik sa kaluwalhatian o muling nabuhay sa isang spiritual na anyo. Maaring alam ni Satanas ang planong ito ng Diyos at sinubukan niyang hadlangan ang pag-akyat ni Moises sa kaluwalhatian. Tulad din ng kanyang pagtatangkang pigilan ang tagumpay ni Kristo sa krus. Para kay Satanas, ang katawan ni Moises ay maaring gamitin bilang balakid sa plano ng Diyos para sa kaligtasan at sa hinaharap na tagpo ng kaluwalhatian. Ikadalawang dahilan, ang pagtukso sa bayan sa idolatria. Ngunit hindi rito nagtatapos ang motibo ni Satanas. Alam natin sa kasaysayan na ang mga Israelita ay madalas maligaw patungo sa pagsamba sa mga bagay na nakikita. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang ginintuang guya sa Exodus chapter 32 at maging ang bronze serpent na kalaunan ay kanilang sinamba kahit ginawa iyon ng Diyos bilang tanda ng kagalingan. Alam ni Satanas na may kahinaan ng Israel sa ganitong uri ng tukso. Kung makukuha niya ang katawan ni Moises, maaari niya itong gawing bagong simbolo ng idolatria. Isang imahe na posibleng sambahin ng mga tao sa halip na ang tunay na Diyos. Ikatatlong dahilan, ang katawan ni Moises bilang susi sa plano ng Diyos. At ang pangatlo, ang pinakahiwaga sa lahat, ang katawan ni Moises ay hindi lang labi ng isang tao, kundi isang sagradong sagisag, ang tipan ng Diyos sa kanyang bayan. Si Moises ang naging tagapagligtas ng Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt, ang tagapamagitan ng kautusan at ang pinakamahalagang tauhan sa kasaysayan ng kaligtasan ng Diyos. Para sa kanyang mga anak, alam ni Satanas na kung makukuha niya ang katawan ni Moises, maaari niyang baluktutin ang pananampalataya ng Israel, sirain ang alaala ng propeta at madungisan ang imahe ng Diyos sa mata ng sangkatauhan. Sa madaling sabi, ang tangkang iyon ni Satanas ay hindi tungkol sa katawan lang, kundi sa simbolismo nito. Ang katawan ng isang taong naging tulay sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Kaya't nang makialam si Michael, hindi lang katawan ni Moises ang ipinagtanggol niya, kundi ang dangal ng plano ng Diyos at ang katotohanan ng kanyang kaligtasan laban sa pandaraya ng kadiliman. Isipin mo sandali kung gaano kalaking epekto ang magiging dulot ng katawan ni Moises kung natagpuan ito ng mga tao. Hindi lang siya basta pinuno. Para sa kanila, isa siyang halos alamat na buhay. Isang taong hindi lang tagapagpalaya, kundi itinuturing na tuwirang kasangkot sa mga gawa ng Diyos. Ang buong buhay ni Moises ay naging simbolo ng mga pangako ng Diyos. Isang taong ginamit para maipakita ang kapangyarihan at awa ng may kapal. Kung sakaling nakita ng mga Israelita ang katawan niya, walang duda na iyon ay magiging isang banal na lugar ng paglalakbay. Isang pilgrimage site kung saan maaring ituring ang libingan ni Moises bilang bagong dambana. Maaari itong maging sentro ng pagsamba at sa paglipas ng panahon, baka maging bagong anyo ng idolatria. Ang paggalang na para dapat sa Diyos mapunta sa isang nilalang lamang. Alam ni Satanas na kapag nangyari iyon, madaling malilihis ang puso ng mga tao mula sa tunay na pagsamba. Mapapalitan ng mga ritual, paniniwala at mga gawaing hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit may isa pang mas tusong dahilan sa isip ng kaaway. Ang likas niyang pagiging accuser o tagapagsumbong ng kasalanan. Sa Revelation chapter 12 verse 10, inilalarawan si Satanas bilang ang tagapagsumbong ng mga kapatid na laging naghahanap ng pagkakataong akusahan ng mga anak ng Diyos. Maaring ginamit ni Satanas ang katawan ni Moises upang muling ungkatin ang mga kasalanan nito noon. Ang pagpatay niya sa isang Egyptian, ang pagbabasag ng tabletas ng kautusan, at ang pagsuway sa Diyos nang hampasin niya ang bato sa halip na kausapin ito. Lahat ng iyon ay maaaring gamitin ng dyablo para sirain ang dangal ni Moises. Layunin niyang ipakita
na hindi karapat-dapat si Moises sa karangalang ibinibigay ng Diyos. Ito ang karaniwang taktika ng kaaway. Ang ipaalala sa atin ng ating mga pagkakamali upang makalimutan natin ang biyaya ng Diyos. Gusto niyang paniwalain ng mundo na walang sino man ang karapat-dapat sa awa ng may kapal, na ang lahat ay marumi at walang pag-asang magbago. Ngunit mali iyon. Dahil sa bawat pagtatangka ni Satanas na ipaalala ang ating kahinaan, paulit-ulit ding ipinapakita ng Diyos na mas makapangyarihan ng kanyang biyaya kaysa sa anumang paratang ng kaaway. Ang tatlong motibong ito, ang pagpigil sa pag-akyat ni Moises sa kaluwalhatian, ang pagliko ng mga tao tungo sa idolatriya at ang pagpapalaganap ng akusasyon. Lahat ay nagpapakita ng tusong paraan ng dyablo. Tahimik ngunit mapanlin lang siyang gumagalaw. Palaging sinusubukang hadlangan ng mga plano ng Diyos. Alam niya na kapag naligaw ang mga tao sa maling pagsamba o nawasak ang tiwala sa kanilang mga pinunong spiritual, madali nang masisira ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Ngunit gaya ng nakasaad sa banal na kasulatan, hindi kailanman nagtagumpay ang kaaway laban sa kapangyarihan ng kataas-taasan. Sa kabila ng lahat ng pagtatangka ni Satanas, nanatiling nasa ilalim ng kamay ng Diyos ang katawan ni Moises. Ligtas, nakatago at di maabot ng kasamaan. Ang pagtatagong ito ng Diyos ay hindi simpleng aksyon. Ito'y paalala ng kanyang matinding proteksyon sa mga itinuturing niyang kanya. Dahil kapag minarapat ng Diyos na protektahan ang isang tao o bagay, walang kapangyarihan ng impyerno ang kayang makialam. Hindi ito isang labanan ng lakas o matalinong argumento, kundi isang simpleng pahayag ng banal na kapangyarihan. Isang salitang mula sa Diyos mismo na nagpatigil sa lahat. The Lord rebuke you. Dito nagtagumpay si Michael ang arkanghel, hindi dahil sa sarili niyang kakayahan, kundi dahil sa kanyang ganap na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya inasahan ang sarili niyang lakas, kundi kinilala niyang ang tunay na tagumpay ay nasa salita ng Panginoon. Ang tagpong ito ay nagtuturo ng isang napakalalim na aral sa espiritual na buhay, na ang Diyos ay hindi lamang nagpoprotekta sa ating mga kaluluwa habang tayo'y nabubuhay, kundi pinapahalagahan din niya ang mga tapat niyang lingkod kahit matapos silang pumanaw. Ang kanyang proteksyon ay umaabot lampas sa hangganan ng kamatayan. Walang anumang atake ng kaaway ang kayang sirain ang mga piniling ingatan ng Diyos. Ipinakita niya sa pamamagitan ni Moises na ang kanyang pag-ibig at pagkalinga ay hindi natatapos sa libingan. Ang pag-iingat ng Diyos sa katawan ni Moises ay hindi lamang pisikal. Ito'y simbolo ng kanyang walang hangganang kapangyarihan at pagkalinga. Ipinapaalala nito na walang nangyayari sa mundo ni isang bagay na nakakalusot sa kanyang kaalaman o kalooban. Maaring magplano, magsinungaling at manira si Satanas, pero sa dulo, ang huling salita ay laging sa Diyos. Kapag minarapat niyang itago, protektahan o parangalan ng isang tao, walang kapangyarihang makakapigil dito. Ang labanan ni Michael at Satanas para sa katawan ni Moises ay hindi lamang isang kakaibang pangyayari sa Biblia. Ito ay paalala na ang plano ng Diyos ay hindi kailanman magagapi. Ang kanyang proteksyon ay walang hanggan at ang kanyang kamay ay abot kahit sa kabila ng kamatayan. Sa gitna ng galit at panlilinlang ng kaaway, ang kalooban ng Panginoon ang laging nananaig. At ang kwentong ito, bagaman sinaunang pangyayari, ay patuloy na umaalingaw hanggang sa panahon natin ngayon. Una, ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng tunay na pagsamba. Sa buong kasaysayan ng Israel, paulit-ulit silang lumilihis sa pagsamba sa Diyos na buhay. Mula sa ginintuang guya sa Exodus chapter 32 hanggang sa pagsamba sa tansong ahas sa 2 Kings chapter 18, makikita nating madali silang nadadala sa mga bagay na nakikita imbis na sa Diyos na di nakikita. Ganito rin sana ang plano ni Satanas. Nagamitin ang katawan ni Moises upang iligaw ang mga tao, gawing banal ang dapat ay manatiling simpleng tanda ng paglilingkod. Ngunit ang kwento ni Moises ay malinaw na babala. Ang tunay na pananampalataya ay dapat nakatuon lamang sa Diyos, hindi sa tao, hindi sa bagay, at hindi sa ritual. Siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng papuri at kaluwalhatian. Pangalawa, ipinapakita ng kwentong ito na mas dakila ang biyaya ng Diyos kaysa sa ating mga pagkukulang. Nagkamali si Moises. Sinuntok niya ang bato imbis na kausapin ito at dahil doon hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Ngunit hindi siya itinakwil ng Diyos. Sa halip na natili siyang minamahal at pinarangalan bilang isang tapat na lingkod, isang paalala na kahit tayo'y madapa, hindi nagtatapos doon ang awa ng Diyos. Walang kasalanang masyadong malaki para hindi niya mapatawad. Walang pagkakamaling di kayang ayusin ng kanyang habag. At panghuli,
Tinuturuan tayo ng istoryang ito na totoo at tuloy-tuloy ang digmaang espiritual. Si Satanas ay tuso. Lagi niyang sinusubukan tayong lituhin, panghinaan ng loob o ilihis sa tamang landas. Pero tulad ni Michael, hindi natin kailangang umasa sa sarili nating lakas. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa salita at kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa bawat laban na hinaharap natin, kapag tila nilulunod tayo ng tukso, pangamba o pagdududa, alalahanin natin ito. Hindi natin kailangang manindigan ng mag-isa. Dahil gaya ng sinabi ni Michael noon, "The Lord rebuke you." Yun lang ang sapat na sandata laban sa kasamaan. Ang salita ng Diyos na hindi kailanman nabibigo. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na lubos na magtiwala sa kapangyarihan at soberenya ng Diyos. Ang tanging may ganap na kontrol sa lahat ng bagay. Ipinapaalala rin nito na sa bawat hakbang ng ating buhay, kailangan nating hanapin ang kanyang proteksyon at gabay. Ito ay paanyaya na mamuhay ng may matatag na pananampalataya, tapat na pagsamba at hindi natitinag na pagtitiwala sa kanyang banal na pangangalaga. Kahit sa mga laban na hindi natin nakikita, alam nating ang Diyos ay nasa ating panig. Siya ang lumalaban para sa atin. Kung mismong katawan ni Moises ay naging sentro ng isang napakatinding labanan sa espiritual na mundo, isipin mo kung gaano kalaki ang nakataya sa ating buhay ngayon. Kung saan ginagawa ng kaaway ang lahat ng paraan para tayo ay panghinaan ng loob, mailayo sa Diyos at mawalan ng pananampalataya. Kaya't manatili tayong mapagmatsyag at matatag sa ating pananalig. Dahil kapag ang Diyos ang kasama natin, ang tagumpay ay tiyak na atin. Higit pa rito, ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na kapanatagan. Ang Diyos ang ating tapat na tagapagtanggol at walang sino mang kaaway, ganun man kalakas o kabangis, ang makakadaig sa kanyang kapangyarihan. Kapag sinusubukan tayong akusahan ni Satanas o iparamdam na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, alalahanin natin ang ginawa ni Arkanghel Miguel. Hindi siya lumaban gamit ang sariling lakas, kundi sinabi lamang, "The Lord rebuke you." Isang simpleng pahayag ngunit nagpatunay ng ganap na pagtitiwala sa otoridad ng Diyos. Tulad ni Michael, dapat din nating tandaan na hindi sa atin nanggagaling ang tagumpay, kundi sa Diyos lamang. Tayo ay tinatawag na magtiwala ng buo sa kanyang kapangyarihan at kalinga dahil minamahal niya tayo ng walang hanggan at pinoprotektahan ng walang hangganan. Anumang problema, panganib o laban ang dumating, ang Diyos ay mas dakila at mas makapangyarihan kaysa sa anumang kalaban. Siya ang ating kalasag, ang ating gabay at ang ating katiyakan. Naway maging patuloy na lakas at inspirasyon sa atin ang katotohanan ito, na sa bawat oras ang Diyos ay kasama natin at walang sino man ang makakahadlang sa kanyang banal na plano. Kahit sa pinakamabigat na laban ng ating pananampalataya, ang tagumpay ay matagal nang naipanalo ni Kristo. Tayo ay ligtas, protektado at tinutulungan ng Panginoon sa bawat hakbang. Ang laban ay hindi atin, ito ay laban ng Diyos. Kaya't magtiwala tayo, magpahinga sa kanyang kapayapaan at hayaang palakasin ng kanyang presensya ang ating pananampalataya. Dahil kapag kasama siya, lagi tayong makakapagpatuloy ng may pag-asa, may tapang at may katiyakan na walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig.